Hello everyone, this is Pastor Stephen. Stay tuned. Meron po akong importanteng announcement later on. If you have been part of our global family, alam po ninyo that about a month ago, nakapag-open po tayo ng ating pang-apat na service every Sunday, which is our 6 p.m. worship experience. With the help of our staff, leaders, and volunteers, naging posible po ito. Kasi nga naman, totoong tapat ang ating Panginoon. Pero ang kanyang katapatan ay kitang-kita po ng ating simbahan sapagkat 1 month later, yung bagong service na ating sinimulan is already at 80% capacity. Totoo nga po talaga that if you will commit yourselves to the Lord, whatever your plans may be, ang sabi ng Scripture, He will establish your plans. We have to be proactive. We have to respond quickly dito sa bagong harvest at challenge na ipinagkakaloob ng Panginoon sa ating simbahan. Either we will add another service, which is our 5th service, or we can take advantage of the possible facility expansion na nasa ating kapitbahay. Maaaring narinig nyo na po ang ating Project Jabez. Ang ating Project Jabez po ay naglalayon na i-expand po ang ating worship hall from its existing 450 seating capacity to 750 seating capacity. Mas malaki po ito ng dihamak sa ating kasalukuyang facility, which will make our services na mas maging konti uli at magkaroon ng room so that more people will be accommodated para sa kanyang kalwalatian. And in this project, i-expand po natin, i-reconstruct po natin, i-reconfigure po natin ang ating existing facility, hindi lang para masabi na tayo ay nagkikreate at nagko-construct, but because we want to create room for the next generation. This is a tool na magagamit po ng future generation para po ang gospel ng kingdom ng Panginoon ay hindi huminto, and we will keep on advancing it for the glory of God. Kaya personal ko pong ginawa ang video na ito para imbitahan ko kayong lahat to partner with this project. If this ministry have impacted your life in any way, I want to ask you to support this project. In supporting this project, naniniwala ho tayo na kayo man na nandiyan sa kabila ng screen at kami na narito, hindi man tayo personal na makapunta, hindi man tayo personal na makapag-ambag sa construction nito, naniniwala tayo na sa support natin through prayers or finances, may accomplish po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Punuin ang langit indeed. Naniniwala tayong walang imposible sa ating Panginoon na kung tayo ay magtutulungan, walang proyektong mahirap. Salamat po muli in advance sa lahat po ng inyong support at lahat ng inyong panalangin para sa proyektong ito. If you want to know more about this project, I want to invite you to email giacmnb.jabez@gmail.com. Marami pong salamat muli. Pagpalain kayo ng Panginoon. 2 Sundays ago, we have an accidental series. It's called Exposing Counterfeits. Kung saan, dito sa series na ito, mga kapatid, ine-expose natin lahat ng mga pandaraya ng kaaway sa ating buhay. Kasi si Satanas ay magaling sa pagsisinungaling. He's a good liar. At ang ating objective, i-expose ang lahat ng schemes at strategy ng kaaway upang tayo sa ating future ay magkaroon ng pagdedesisyon na tama. For each and every one of us to be saved in making not just a stupid decision, but a decision that we will regret for the rest of our lives. At sa week 1 ho ng series na ito, pinakita ng Panginoon yung mga importanteng principle na kailangan nating malaman na hindi lahat ng bagay na meron sa ating harapan, kailangan nating i-entertain, kundi kailangan nating maging discerning, magkaroon tayo ng ability to see the thing behind the thing, upang ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, malakaran po talaga natin. And last Sunday, pinag-usapan naman po natin yung blessings of discernment. Na hindi lang gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng puso at ng spirito na marunong mag-distinguish ano ang pinadala ng Diyos at hindi pinadala ng Diyos, kundi makita rin natin ang mga pagpapalang kaakibat pag nagkaroon tayo nito. Amen? Because ang pinagpe-pray natin sa Panginoon is that buksan ng Lord ang ating mga mata for us to see what is behind the scene. Ano ang nasa likod ng job offer na ito? Ano ang nasa likod ng pintuang nakabukas ngayon? Ano ang intention talaga ng taong ito na lumalapit sa akin? Napakahalaga meron kang discerning spirit para malaman mo, ito ba'y nandaraya, nagsisinungaling, o meron talagang malinis na intensyon? Bakit to? Hindi lahat ng proyekto para sa'yo. Hindi lahat ng opportunities para sa iyo, hindi lahat ng manliligaw para sa iyo, hindi lahat ng pintong nakabukas ay para sa iyo dahil hindi lahat ng pinto ay tamang pinto. Yung ability natin to spot what is counterfeit and what is fake is crucial sa destiny natin as a Christian bilang mananampalataya ng ating
Panginoon. Ang sabi nga po ng Proverbs, chapter 3, verse 21, ito po yung text natin last Sunday, re-recap ko lang mabilis para maalala pa po ninyo. Ang sabi ng verse 21, "My child, do not lose sight of common sense and discernment. Hang on them." Pwede niyo po ba akong sabay-sabay basahin ito, mga kapatid? Help me out a little bit. Verse 21, "My child, don't lose sight of common sense and discernment. Hang on them." 22, "For they will refresh your soul. They are like jewels on a necklace. They keep you safe on your own way, and your feet will not stumble." 24, "You can go to bed without fear, and you will lie down, sleep soundly." We all want the benefits of that discernment. Gusto na, kaya sabi ni Apostle, ng writer ng Proverbs sa atin, huwag niyong kakaligtaan. Kailangan maging aware kayo sa inyong common sense and discernment kasi may blessings itong kaakibat. And last Sunday, yung point number 1 natin, isa sa mga proof of our maturity is discernment. That's the first blessing of discernment. Kapag ikaw ay merong discernment, amen, it is a sign of your spiritual maturity. Kasi yung kakulangan natin ng spiritual discernment is actually a sign of our immaturity. The more you grow in your faith with God, the more na nagiging malinaw ang tunay na intention ng mga tao at mga bagay na nasa iyong harapan. Pangalawang blessing ng discernment, point number 2 last Sunday, is that the discernment can change your future. So it's very important na ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng wisdom. Sabi naman ng James, "If any of you lack wisdom, ask the Lord." He's generous sa pagbibigay sa atin ng wisdom in order for us to choose the right thing. And sabi ng pinag-aralan natin last Sunday, kapag ikaw ay nagkaroon ng discernment, the ability to see what's behind the scene, the ability to see the thing behind the thing, pag nakuha mo yan, it can literally change your future. And because of time, di natin natapos ang point number 3, and I believe it's a blessing as well, kasi yung point number 3 magiging kompletong message na today. So ang ating point number 3 at ang title ng message natin today, Discernment Brings Alignment. Everybody say alignment. Naniniwala ako na may purpose ang Panginoon sa bawat individual na nabubuhay dito sa mundong ito. Amen? Bawat sa katabi mo sa kaliwa, sa katabi mo sa kanan, may layunin at purpose ang Lord kung bakit Kanya nilikha. Kung bakit Kanya nilagay sa trabahong yan, bakit Kanya nilagay sa eskwelahan na yan, may layunin ng Panginoon. Hindi ko alam, pero siguradong alam ng Panginoon. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may assigned place, assigned spot ang Panginoon na gusto niyang magstay tayo doon upang gamitin tayo ng Panginoon to be a source of blessing, a source of His Word sa mga taong nakapaligid sa atin. At yung pag-accept mo sa katotohanan na merong assigned place ang Diyos sa iyo is critical for your spiritual development. Because the moment na niyakap mo ang iyong assignment kay Lord, at the moment that you get into an alignment with God, let me repeat, kapag dumating yung pagkakataon na niyakap mo na may assignment ka, at kapag tinanggap mo na kailangan mong maging align sa Panginoon, dun lang magkakaroon ng sense ang lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. The moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are not just become a member of the church. The moment that you place yourself, your life in Jesus Christ, you become a missionary. And every missionary requires a mission field. Everywhere you are as a Christian, that is your mission field. Your family is your mission field. Your school is your mission field. Your offices are your mission field. And you are the missionary. You're not just a member, you are a missionary. And I'm telling you this, kasi gusto kong ipaalala sa inyo na hindi po nangako si Lord na buhay ka pa bukas. Maraming pangako si Lord sa Bible na to. Pero never nangako ang Lord, bukas gigising ka pa. Walang pangako si Lord na ganyan. Never niya ipinangako. Never niya inigaranti na buhay pa tayo bukas. Marami siyang ipinangako. Ipinangako niya yung peace, yung joy, ipinangako niya yung provision, ipinangako niya yung protection, pero hindi niya pinangako, bukas gigising ka pa. In fact, sabi ng Panginoon, huwag kang magyayabang kasi hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Amen? So, ibig sabihin, kaya ko ito sinasabi because you have to remind yourself, amen, that we are living in a limited amount of time. That our days are numbered. And since our days are numbered, bilang ang ating buhay, hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng Panginoon. Kailangan natin gamitin ang every single minute, hour, and day of our life to be in sync, in alignment with the purposes of God in our lives. Kasi kung limited na nga oras mo, sasayangin mo pa ba siya na you are out of alignment with God?
O kung alam mong limitado ang oras mo, real quick with sense of urgency, gugustuhin mong bumalik doon sa assignment na pinapagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen, Pastor. Marami sa inyo hindi nakakaalam, bago ko naging pastor, musician ako ng church. No? And as a musician, especially back in 2004, 2005, iba ang teknolohiya noong unang panahon kung ikukumpara mo sa teknolohiya natin ngayon. And through the years, talagang yung technology has changed the way we worship God. Noong unang panahon, naalala ko, hindi ko alam kung may nakakaalala pa nito, para makapag-project ka ng lyrics sa screen, kailangan mo ng projector. No, meron niyang transparent na papel na may susulatan mo ng pentel pen, acetate o cellophane kung tawagin. At yung kung sino man yung nagko-control ng lyrics, talagang dahan-dahan niya. Pati kamay niya kita eh. So hindi lang lyrics, pati kamay niya. Naalala niyo ba yun, mga kapatid? And now, with the software and with the technology that we have, you don't have to use projectors anymore. In a single click, in a single mouse movement, pwede ka nang makapag-flash ng lyrics. And in fact, some high-tech computers can actually automate yung mga lyrics. So technology has changed the way we worship through the years. And dito sa Gia Kamanaba, we want to take advantage na lahat ng mga technology na meron sa atin para gamitin natin yan as a tool para tayo ay magkaroon ng not just less distraction but a distraction-free worship experience. Na hindi natin hahayaan na yung mga lyrics ang makahadlang sa atin para makapagpuri sa ating Panginoon. And how many among you are grateful that every single Sunday, may mga worship team tayo na ina-usher nila tayo into the presence of God. We are grateful na kahit sintonado ka, merong singer na nasa tono, hallelujah, na magli-lead sa atin into the presence of the Lord. And every single Sunday, let me just tell you this, every single Sunday natatayo ang ating worship team dito sa harap at magli-lead ng worship habang umiiyak ka kanina, hindi angels cry. Habang umiiyak ka kanina, what you are hearing and what you are seeing is actually the finished product. You don't know what they went through. Kasi they have rehearsals on Friday, they have rehearsals on Saturday, they came here as early as 6 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning to prepare us for the service. So habang natutulog ka at nananaginip dun sa ex mo na niloko ka, sila is already preparing it to give us the best possible worship experience. Every time they sing, what you hear is not actually what is really happening. Because as they were leading us into worship, habang naririnig natin yung finished product, a lot is happening behind the scenes. There are a lot of things that is happening behind. In fact, if I may rephrase, a lot of things are happening behind their ears. So kung papansin nyo, yung mga worship team natin, may mga headset sila na wala noong unang panahon. Pero ngayon, makikita nyo yung mga worship teams, meron silang mga headset sa kanilang tenga at hindi ho sila nakikinig ng salamin-salamin habang tayo ay nag-worship sa Panginoon. Okay? Hindi, okay? Sila po, habang tayo ay nag-worship sa Panginoon, meron silang mga headsets because this is vital and crucial for them to hear themselves. Para marinig nila ang kanilang sarili. Kasi yung katabi mo, pagka lumakas na kanta niya, nawala sa timing, nawala sa tono, we want something that is stable na maririnig mo, nasa tono pa ba ako bilang isang singer? But aside from that, hindi lang nila naririnig ang kanilang sarili, naririnig din nila yung mga kasamahan nila dun sa lumalabas sa kanilang tenga. So imagine niyo, sarili mo naririnig mo, mga kasamahan mo naririnig mo, and on top of that, kung mapapansin niyo, isa sa mga musician natin, in fact, dalawa ito, hindi niyo nakikita isa, papakita ko mamaya, dalawa sa mga musician natin is actually may microphone. So makikita niyo yung ating musical director na kapatid ko, pero mas pogi ako dyan. Walang objection. Okay? Yan bunso namin yan, ano? Kung makikita nyo yung kapatid ko na yan, no, na meron siyang microphone, pero hindi siya kumakanta. And maaaring habang nag-worship tayo kanina, napansin nyo na nagsasalita siya, pero hindi nyo naririnig. Okay? Bakit? Kasi bukod sa sarili nila, bukod sa mga kasamahan nila, kapag may instruction yung musical director sa buong banda, sinasabi ng musical director dun sa mic na yon na dumidiretso sa kanilang tenga. So for the first time, I want you to hear what's happening behind the scenes. Sige, magsalita ka nga, Drew. Yan. Hindi natin yan naririnig on a normal basis, on a praise and worship, but that is actually happening behind the scenes. Habang pikit na pikit ka nagpupuri, nag-i-instruct ang musical director, o build tayo, chorus na tayo, bridge tayo, alalay kayo,
bantayan nyo to, aakyat na si pastor, merong instruction yung musical director sa bawat isang part ng team. Pero actually, meron pa kayong hindi nakikita na member ng team. Actually, gusto ko ipakilala sa inyo, sa screen nyo lang siya makikita kasi nasa likod siya ng wall na ito. Okay? Yes, si Pao. Okay, si Pao is our backing tracks, what do you call this? Operator. Okay, backing tracks operator. Na siya, bukod sa sarili ko, bukod sa sarili mo, bukod sa kasama mo sa team, bukod sa musical director, siya ang nag-ooperate ng laptop natin para ilabas yung tinatawag nating click track. So, now, ano ang click track? Now, ang click track is parang, from the word itself, click. So, parang isang click na, tick, 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 na itong si Pauline, na single by the way, nasa likod siya, you don't see her, but she is serving, amen, from the point of not being seen. I love that. Amen? Siya ang nagpe-play ng click track, siya ang nagdi-dictate sa buong banda, ito ang tempo na ipi-play natin. So for example, play mo nga anak. So hindi natin ito naririnig sa ating worship experience, but actually, sa kanilang tenga, naririnig nila ito habang sila ay nagpe-praise, habang tayo ay nagpe-praise and worship. Ang tawag dito ay guide. Ang tawag dito is metronome. Itong metronome na to mga kapatid is actually preventing the musicians from getting out of time. Ito ang nagsisilbing guide para hindi mawala sa timing yung buong banda because sometimes in a crowd like this, minsan mahirap marinig yung mga kasamahan. So in order for them to be united and in sync, they have to follow this. We don't hear it, pero the moment na magi-start yung kanta, ipi-play ni Pauline itong track na ito, at ito ang magiging guide ng drummer at ng musician kung ano magiging tempo ng kanta. For example, yung drummer natin papasok. Tik, 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 tik. Narinig yun? Walang ibang sinasabayin yung drummer, kundi yung click. And then, papasok ang musicians. Hear that? Hear that? Lakas mo yung click track na. Lakas mo pa yung click track yan. Hear it? It keep them in sync. But what will happen if yung drummer mawala sa timing? Let's go. 1, 2, 3, go. See that? On this basis, usually, magsasalita ang musical director, drummer, wala ka sa timing. Drummer, wala ka sa timing. Ulit. Drummer, wala ka sa timing. O, i-timing mo daw. 1, 2. 3, go. Habang kumakanta tayo kanina, this is the same song that we sang earlier. Hindi nyo naririnig, but there is actually somebody na nagsiset ng time na susundan ng lahat. At kapag yung drummer, yung singer, yung musician na wala sa timing, kailangan siyang i-command ng musical director, wala po kayo sa timing, kailangan yung bumalik kasi hindi yung click track ang mag-a-adjust sa musician, yung musician ang mag-a-adjust sa click track. And I believe this is a good illustration for what the purposes of God in your life. Bago ka pa ipinanganak, ilakas mo anak, bago ka pa ipinanganak, nag-set na ang Diyos ng tik, 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 tik. Nasabi ng Panginoon, kailan ka ba sasabay? Kailan ka ba hahabol? Kailan ka ba magiging in alignment with the will of God? Because this click track had been assigned to your life. You are designed to follow this click track to be in alignment with God. Purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Thank you. Salamat. Amen. Bakit? Because we have to be in sync, on time, doon sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. At kung may isang member ng banda na hindi maka-keep up doon sa timing, lahat sila maaapektuhan. But in order for them to create a beautiful music, a beautiful worship experience that we follow, they have to be always in alignment. Amen?
And alignment by definition is actually agreement. Everybody say agreement. So when you are in alignment with the person, you are in agreement to the person. So kapag sinabi mong, align ako sa Diyos, agree ka sa Diyos. If you are aligned in a situation, you agree in that situation because we always agree with whom we align ourselves with. Amen? And this is very important because kapag inalign mo ang sarili mo sa ating Panginoon, dun mo lang maiintindihan yung kalooban ng Diyos. Dun mo lang maiintindihan yung pamamaraan ng Diyos. Dun mo lang maiintindihan yung timing ng Diyos. Let me rephrase. When you are in an alignment with God, dun mo lang maiintindihan yung will, yung way, at yung when ng Diyos sa iyong buhay. That's why it's very important na tayo bilang Kristiyano, we don't settle for counterfeits. Kailangan talaga tayo ang mag-a-adjust. Lord, ano yung silet mong tik, 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 na gusto mong dun ako pumasok? But again, because most of the time, we want God na mag-adjust sa ating agenda, imbis na tayo ang mag-adjust sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kaya importante ang discernment. Everybody say discernment. Nang ba-discern mo, ano ba talaga yung assignment ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung tik, tik, tik? Kasi bawat tao, iba-iba ang tik, tik, tik. May mga tik, 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 tik. May mga tik, 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 tik. Iba-iba ang ating tempo. Iba-iba ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan mo ng discernment para malaman, Lord, ano ba ang gusto mong mangyari? Kasi hindi porket ganun yung kay Pastor Stephen, ganun yung sa akin. And through discernment, your ability to see the thing behind the thing, yung ability mo to see behind the scenes, doon mo malalaman, inakala mong blessing, inakala mong emotion lang, inakala mong wala lang, jealousy pala, bitterness pala. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, self-seeking yan. You are not seeking the kingdom, you are seeking likes. So let me ask you a question. Are you in alignment with the Lord? That's a big question right now. Because maraming Christians anointed pero out of alignment. Maraming gifted pero out of place. Now, in the kingdom of God, we all have a place. And we must embrace our place. Now, don't be confused. Iba ang position sa place. Hindi lahat may position sa kingdom ni Lord. Pero lahat may place sa kingdom ni Lord. And we must embrace. Ano man ang ipagawa ng Panginoon sa atin, gaano man ka, tik, 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 tik. Kailangan nating yakapin ang assignment ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. So ang tanong ko, are you in place? Nasa lugar ka ba ng bagay na pinapagawa ng Panginoon sa iyong buhay? Because kung mali tayo at wala tayo dun sa tik, 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 tik ng ating buhay, sometimes, in order for you to get into the right place, you have to get out of a wrong place. Hindi ka makakapasok sa tamang lugar kung hindi ka muna lalabas sa maling lugar. Amen? Kailangan mo magdesisyon. You have to accept, wala ako sa timing. Wala ako sa alignment na pinapagawa ng Panginoon. Nag-focus ako sa pangarap ko, hindi sa purpose ko. Nag-focus ako sa kapakanan lang ng pamilya ko, which is hindi masama, pero nakalimutan ko na may Diyos na nagpo-provide sa aking buhay. Importante ito at passionate ako. Lagi kong pinipreach ito sapagkat kapag ikaw ay nakalinya doon sa purpose ng Lord, pag nagbuhos ang Lord ng blessing, masasapo mo. Kasi kahit na gaano kalakas yung gripo, kung yung timba hindi nakatapat, hindi mo masasalo. Naalala niyo yung mga nanay natin dati? Tanghali na! Hindi ka pagising. Nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, hindi ka nakasalo. Sinasabi lagi ng nanay ko yan eh. Tinanghali ka na naman ng gising. Nagbuhos ang Diyos ng pagkain, hindi ka nakasalo. Bakit? Ano sinasabi? In essence, di ba, may principle eh. Gusto mo makasalo ng blessing? Tumapat ka sa Diyos. Kasi minsan tayo hingi lang na eh, Lord, pengin blessing, pengin provision, pengin blessing, pengin provision. Pero ang tanong, nakaposisyon ka ba para sa blessing? Nakaposisyon ka ba para matanggap mo ang pagpapala ng Panginoon? Amen? Kailangan in alignment ka. Hallelujah. Sa purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Now, ang big question ng bawat isa, paano ko ma-align? Paano ko malalaman ng tik, 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 tik ng Panginoon sa aking buhay? Lahat ng alignment nagsisimula sa encounter. Alignment starts in an encounter. Kapag hindi mo na-encounter ang Diyos, hindi ka talaga ma-align. So bago natin harapin yung alignment, tanungin muna natin ang ating sarili. Na-encounter ko na nga ba talaga ang Panginoon sa aking buhay? Amen? And this is where Apostle Paul comes into this message because, you know, when you study the life of Apostle Paul, he has been an inspiration to the church. Imagine niyo, no? Si Apostle Paul, he wrote 66% of our New Testament. Just imagine, 2/3 of the New Testament was written by Apostle Paul.
Ibig sabihin, Apostle Paul was far from ordinary. In fact, si Apostle Paul, mga kapatid, was given an opportunity to do extraordinary things para sa kaharian ng ating Panginoon. On the other hand, if you knew kung sino si Apostle Paul, alam nyo rin na si Apostle Paul ang katunayan na walang kasalanan that is beyond redemption. Kasi napakarami niya, he was a murderer, mamamatay tao. But even though he murdered a lot of Christians, no sin is beyond redemption. Kasi ang Diyos binago at nire-write ng Diyos ang story ni Apostle Paul. Kasi hindi mo mababago ang iyong nakaraan, pero mababago ng Diyos ang iyong hinaharap. Si Apostle Paul, ang magpapaalala sa bawat isa sa atin na hindi ka naliligtas ng iyong mabubuting gawa. You are not saved by your works. Because many people are believing that if you will just pray enough, give enough, attend enough, you will be saved. No. You will not be saved even though you pray long enough, attend as often as you could. Why? Because Jesus already did something that is enough for your salvation. It is enough for your forgiveness. Hindi naging enough yung efforts natin, pero yung ginawa ni Jesus Christ once and for all time is enough para sa ating salvation at sa ating forgiveness. And Apostle Paul, even though he was a murderer, he had an encounter with Jesus Christ. Now, kung di nyo kilala si Apostle Paul, hindi naman talaga pinanganak na Christian itong si Apostle Paul. In fact, based on history, ang mga magulang ni Apostle Paul, Pharisee. At kandidato si Apostle Paul para maging susunod na Pharisee. He was so devoted in Jewish law, in Judaism, na willing niya ipursu yung kanyang career. In fact, maraming Bible scholars ang nagsasabi na itong si Apostle Paul is expert in dissecting the scripture. Pagdating lang sa head knowledge, pagdating sa Word of God, alam na alam ni Apostle Paul. Kabisado ni Apostle Paul ang Biblia by his brains, but not necessarily by heart. Hindi po kasi porket kaya mo i-preach ito, na encounter mo yung nagsulat nito. Amen? You may know the letters, but it doesn't mean you know the author. You need to have an encounter with the Lord. Kahit na si Apostle Paul ay subject at nag-under sa kanyang rabbi na si Gamaliel, na isa ring priest, hindi ibig sabihin nito na na-encounter niya ang ating Panginoon. In fact, kung magpapakalalim pa tayo sa history, let me bore you a little bit. Itong si Apostle Paul, kasama ang kanyang mga magulang, is actually part of a fervent Jewish nationalist. Itong fervent Jewish nationalist is actually group of people that they adhere strictly the law of Moses. Masyado sila mahigpit sa Old Testament law. To the point na si Apostle Paul nag-vow kasama ang kanyang mga magulang, they vow, itong fervent Jewish nationalist, they vow na ipoprotect nila ang Jewish people laban sa contamination ng mga Gentiles. Everybody say Gentiles. Now, that's a new term for somebody, but who are the Gentiles? Now, by simple definition, lahat ng hindi Jewish, Gentile. So, kung Indian ka, Gentile ka. Kung Filipino ka, Gentile ka. Kung Chinese ka, Gentile ka. Okay? At si Apostle Paul, listen, this will be beneficial later on, nag-vow si Apostle Paul at ang kanyang mga magulang na poprotektahan niya yung kanyang bansa na makontaminate, mapasok ng mga Gentiles. Ganun siya ka-dedicated. That's why Apostle Paul is considered to be a religious extremist. Extreme yung kanyang paniniwala to the point na si Apostle Paul, he went to kill Christians for following Jesus Christ. Kasi naniniwala si Apostle Paul na si Jesus ay isang leader ng kulto. At lahat ng naniniwala kay Jesus ay kulto. Until, hallelujah, until everybody say suddenly. Until nung Acts chapter 9, na-encounter ni Apostle Paul si Jesus Christ. Sabi ng scripture, habang si Apostle Paul ay papunta sa isang lugar para iharas ang mga follower ni Jesus Christ. Papunta siya ng monumento para puntahan yung 6 p.m. service at iharas ang mga member ng GSMNB community. Sabi ng scripture, na-encounter niya ang ating Panginoong Yesus on the road to Damascus. So sabi ng verse 1 ng Acts chapter 9, meanwhile, Saul, si Apostle Paul yan, lumang pangalan niya is Saul. Saul was uttering threats with every breath and he was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus asking for their cooperation in the arrest of the followers of the way. Yung the way na yan,
Bago yung Christians, ang tawag sa mga Christians, The Way. Ganda pangalan ng church yun, no? The Way Church. Amen? So we are the way. Tayo, part tayo ng the way. We are Christians. We believe in Jesus Christ. At sabi ng scripture, bakit siya nag-request ng letter sa synagogue para ipa-aresto ang mga member ng the way? Because he wanted to bring you and I, the follower of Jesus Christ, both men and women, back to Jerusalem in chains. Gusto niyang pusasan lahat. Gusto niyang arestuin ang lahat. And then something happened out of nowhere. Verse 3. As he was approaching Damascus on this mission to kill the Christians, the way, a light from heaven suddenly shone down around him. Verse 4. He fell to the ground and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 5. Read this together. Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Grabe. Ano mararamdaman mo kung yung pinapersecute mo, pinapapatay mo yung mga followers, biglang nagsalita sa iyo, Saul, why are you persecuting me? And this, I find it fascinating na yung unang tanong ni Apostle Paul kay Jesus is actually verse 5. Bring it up again. Who are you, Lord? Everybody say, who are you, Lord? Why is that important? It is important because who God is to you is more important than what you do for God. Let me say that again. Who God is to your life is more important than what you do for Him. Ang tunay na encounter kay Lord, nag-i-start sa kung sino siya sa'yo at hindi sa kung ano yung kaya mong gawin para sa Kanya. Kasi minsan tayo nakafocus tayo sa assignment natin kay Lord na nakalimutan na natin, may encounter nga ba ako kay Lord? Nakafocus tayo sa ministry, nakalimutan natin, teka lang, kilala ko nga ba talaga si Lord? Because, listen to me, mahirap lakaran yung purpose ng Diyos sa buhay mo kung tatanggalin mo si Lord. Diba, parang, does it make sense, di ba? Many of us, we are trying to walk in the purposes of God in our lives, pero ayaw naman natin isama si Lord. And by the way, kapag lumalakad ka sa isang purpose at hindi mo na nakikita si Lord, senyalis yun, out of alignment ka na kagad. So mahirap yan, na naglalakad ka para sa purpose ng Panginoon, you are trying to fulfill the purposes of God in your life, pero you are eliminating God in the process. Kaya nga, di ba, sinasabi ni Lord sa atin, every step of the way, you must trust the Lord. Kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon. Na siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Question, sino sa inyo nagtitiwala kay Lord? Taas kamay, lahat na may tiwala kay Lord. Raise hand emoji in the chat. Lahat ng may tiwala kay Lord. O lahat may tiwala. Question, naniniwala ka ba kay Lord na kung mamamatay ka ngayon, huwag naman sana, okay? Pero binigay mo yung buhay mo kay Jesus Christ, naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba na mapupunta ka sa langit? Ba, lakas ah. So, ibig sabihin, nagtitiwala ka kay Lord na siya ang magbibigay ng salvation. Correct? One more question. I'm setting you up. Naniniwala ka ba at nagtitiwala ka ba sa Panginoon na kapag humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka ng Diyos? Okay. So, naniniwala ka kay Lord sa salvation? Naniniwala ka kay Lord sa forgiveness? Pero bakit yung karir mo ayaw mo pagkatiwala kay Lord? Bakit yung finances mo ayaw mo pagkatiwala sa Panginoon? Bakit yung mapapakasalan mo ayaw mo ipagkatiwala sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Minsan yung pagtitiwala natin selective eh. Kumbinsidong ka, sa langit ako pupunta. Kumbinsidong ka na pinatawad ka ng Panginoon. Pero bakit hindi ka convinced at peace na hawak ng Diyos ang kinabukasan ng ating buhay? Ibig sabihin, we don't really trust God enough. We only trust Him sa Kanyang forgiveness, sa Kanyang salvation, but we don't trust Him for His salvation, for His provision. We don't trust God na Siya mag-aalaga ng ating career. Again, who God is to you is more important than what you do for the Lord. Huwag tayo, lalo sa mga kasamahan ko naglilingkod sa Panginoon, those who are joining us online as well, na minsan masyado tayong caught up at masyado tayong busy sa ginagawa natin sa church, na hindi na-miss na natin yung presensya ng Diyos. Na-miss na natin yung encounter sa Panginoon. Masyado tayong assignment focus na wala na tayo sa alignment sa ating Panginoon. Kabisado natin kung paano mag-operate ang ministry, pero hindi natin kabisadong pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Mahal na mahal natin ang ministry, pero mahal mo pa ba talaga ang Panginoon? Gusto mo ng service? Ayoko quiet time. Isang malaking bangungot, mga kapatid. Now we claim that we work for the Lord, pero we don't reflect His nature because we don't have an encounter with the Lord.
Tatandaan nyo to, kapag tinanggal mo si Lord sa equation ng buhay mo, the harder you go, the farther you go, the emptier you will feel. Pag wala si Lord, mas malayo nararating mo, mas magiging empty pakiramdam mo. Tatandaan nyo to, hindi mapapagtakpan ng success ang emptiness. Hindi. Kasi minsan tayo masyado tayo focus, gusto ko mag-succeed. Only to find out na nung nakuha mo na yung bagay na pinapanalangin mo, ito na pala yun. So success doesn't feel successful. You know why? Kasi pangarap lang siya eh. Hindi siya purpose. Ang tunay na satisfaction ng tao, nasa purpose. Yun yung the reason why you exist. And if you eliminate God in the process, pinupursu mo yung purpose mo, pero tinanggal mo ang Panginoon sa iyong puso, magugulat ka. Nasa iyo na yung blessing, takot ka. Tingnan niyo to ha. Mayaman ka na. Wala mayaman? Okay. Kaya walang maka-amen eh, walang maka-relate eh. Okay. Sobrang yaman mo na, pero natatakot ka pa rin, takot ka maghirap. Tingnan niyo no, sobrang yaman mo, pero takot ka maghirap. Malamang wala dito yung kausap ko, no? Sa online. Sobrang yaman mo, pero takot ka. Alam niyo, pag nagpadai ka sa takot mo, hindi ka magiging generous. Think about it. Mahirap pa ka magbigay, mahirap pa ka mag-support, kasi baka maghirap pa may. Baka mawala itong yaman na to. So you have the money, but you don't have peace. May kama ka, pero wala kang tulog. May pagkain ka, pero wala kang appetite. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Success doesn't feel successful. So let me ask you a question again. Meron ka ba talagang totoong encounter sa ating Panginoon? Not judging you, ha? I'm just saying, you need an encounter with the Lord. Paano mo masasabi nagkaroon ka ng encounter kay Lord? Dahil naiyak ka kanina? Suliranin man I do. Just because umawit ka ng 25-minute praise and worship at nakinig ka ng 45-minute sermon, just because you sing a few songs and you raise your hands up high, it doesn't mean na meron kang genuine encounter sa ating Panginoon. Christianity is more than just attending the church. It's more than that. Every single Sunday that you come to church, huwag yung sabihin, di okay lang ako rito, basta marinig ko lang yung boses ni Pastor, okay na ako. No. Desire for an encounter. When was the last time na pumunta ka ng church, pag uwi mo talaga nasabi mo, kakaiba yun? Na-encounter ko talaga ang Panginoon. Amen? Kasi posible ito. I've been in a ministry for 24 years. I've seen it all. Posibleng na nandito yung katawan mo, pero yung gana mo wala rito. Your body is here, your appetite is not here. Kasi Satan, kung gusto ka niyang tanggalin sa simbahan, he doesn't have to remove you physically. He just have to remove your appetite. Kasi kapag wala ka ng appetite, your body will follow. And Satan is after your appetite. Pag pauwi kayo, magsising in yan. Satan is after your appetite. Ang kailangan lang gawin ni Satan, tanggalin lang yung gana mo sa pagbabasa ng Bible. Tanggalin lang niya yung appetite mo sa pagpipray. And you will stop praying. You will stop reading the Word of God. This will become just a paper to you. Everybody say, aray. Amen. So let me ask you a question again. Kailan yung huling beses na talagang treasure mo yung encounter mo sa Panginoon? Kailan yung huling beses na nasabi mo, I had an encounter with God? Well, Your Honor, di ko na pumaalala. Di ko na pumaalala. Hindi ko na pumaalala kung kailan, Lord eh. Kaya ako yung pastor na I'm really advocating all of you to read your Bibles. I really do. Because I love reading the Word. I love it. I love studying the Word. Naniniwala ko, nandito ang secret ng wisdom. Nandito ang secret ng direksyon, ng purpose ng ating buhay. Amen? And don't get me wrong. When you read this, make sure that you will encounter the Lord when you read this. Yung pag nagbasa ka, parang nabuhay talaga yung Bible. Hindi lang siya basta papel. Kasi, hindi naman Christians lang nagbabasa nito eh. May mga atheists, hindi naniniwala kay Lord, pero nagbabasa nito. May mga hindi Christian na nagbabasa ng Bible, pero nagbabasa sila for history. Nagbabasa sila for science, which by the way, they are missing the whole point of this. Pero they are reading this for history, they are reading this for science. In fact, may mga nagbabasa nito para alam nila kung ano yung debate na mai-argue nila sa atin. Para pabulaanan yung ating pananampalataya. O sige nga, saan mo bababasa sa Bible na si Jesus ay Panginoon at Diyos talaga? Tama? Kasi kapag nagbasa ka nito,
yung ibang mga tao na hindi talaga, walang encounter kay Lord, pag nagbasa nito, pagkatapos silang basahin, they have an argument. But when Christians read this, they have a testimony. Difference. Okay? Yung mga hindi yung mga taong gusto lang for science, they have an argument. O sige nga, paano nagkasya sa Noah's Ark yung lahat ng hayop? They have an argument. Saan nasa Bible yung dinosaur? Sige nga, basahin mo. By the way, to answer that, nasa Job. To answer that question, nasa Job. Sige nga, so they have an argument. But when we read this, we don't know kung paano nagkasya yung mga hayop. Hindi natin alam kung saan mababasa yung dinosaur. But we have a testimony. And nobody can discredit what God has done to you when you read this. Walang bagay, no? Kasi yung argument, pwede mo silang matalo sa argument. Pwede ka matalo sa argument. Pero sa testimony, wala makakatalo sa testimony. O ba sa testimony pag-uusapan? Amen? Right? Tignan nyo yung sa John chapter 9. Yung lalaking bulag. Naalala niyo yung lalaking bulag na pinagaling ng Panginoon on a Sabbath day? Galit na galit yung mga Pharisees. Ba't yung pinagaling yan? Sabbath. Ano mo gusto gawin ni Jesus? Nung papagalingin niya, Lord, pagalingin niyo ako. Sige, ito na. Ay, Sabado pala. Bukas na lang. Ano mo gusto gawin ni Jesus? Pagpabukas siya pa yun? Oh, I mean, because nakita ni Lord yung need. Pinagaling ni Lord yung bulag. Nakakita yung bulag. Pero hindi na gusto ng mga Pharisees. Kasi masyado nilang ina-adhere yung Moses' law. Sabbath day is rest day. Hindi ka dapat kumilos, hindi ka pwede magpagaling. They were angry at the Lord. In fact, yung lalaking bulag nito, in-excommunicate pa nila sa galit nila. Kinonfront nila. In-office nila. Sabi nila, totoo ba talaga yung testimony mo? Na ikaw ay nakakita? Sino ba yung nagpagaling sa'yo? Sabi niya, di ko rin po alam eh. Basta ang alam ko lang, kanina bulag ako, pero nung na-encounter ko si Jesus, nakakakita na ako. Tingnan nyo, no? Yung mga Pharisees, may argument sila. Sabbath day, di dapat kayo nagpapagaling. Pero mapapabulaanan ba nila yung testimony ng taong ito? Pinagaling nga siya ng Panginoon eh. Tama? Kaya kahit anong argument, basta may testimony. Kung paano ka hinipo ng ating Panginoon, we all need an encounter with God. Everybody say encounter. Put that in the chat. Encounter. Hindi encanto, encounter. And listen to me. I say this seriously, ha? Maaaring hindi mo gusto ma-encounter si Lord. Pero si Lord, willing siya ma-encounter ka. Gusto niya ma-encounter ka. Amen? For what purpose? Because He will show you what He meant. Why are you existing in the first place? Which leads us to point number 2. When you encounter the Lord, encounter is followed by an assignment with God. Magkakaroon ka ng assignment. Pag na-encounter mo, tsaka ka lang magkakaroon ng assignment. Hindi ka magkakaroon ng assignment pag di mo na-encounter sa Lord. Magkakaroon ka lang ng assignment kapag na-encounter mo ng Panginoon. Si Apostle Paul, na-encounter niya ang Panginoon. Sabi ng verse 5, Who are you, Lord? Verse 5, Acts chapter 9. Sabi niya, Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. And then in verse 6, watch this. Now get up and go into the city. Assignment. Am I talking to somebody right now? Assignment. Now get up and go to the city and you will be told what you must do. Pagkatapos niya ma-encounter ang ating Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng kanyang sariling assignment. Listen to me. Bawat isa sa inyo, may assignment ang Panginoon sa inyo. And it takes an encounter for you to know ano yung assignment na pinapagawa ng Diyos. Ang alam ko lang, hindi aksidente na diyan ka nagtatrabaho, hindi aksidente na yan ang pamilya mo, hindi aksidente na dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito. Tignan niyo si Apostle Paul. Noong na-encounter niya ang ating Panginoon sa Acts chapter 5, nagtatanong siya, Who are you, Lord? 10 verses later, he's now preaching Jesus Christ. 10 verses later. Now, listen, for context. 10 verses before, he was preaching against Jesus. Nung na-encounter niya si Lord, 10 verses later, he was preaching Jesus. Yun ang nagagawa ng encounter, may transformation. Nasa sobrang bilis ng transformation ni Apostle Paul, yung mga disciples nagdududa, parang hindi naman totoo yung encounter niyan. Nagsimba si Apostle Paul one day, nagsimba siya, yung mga kasama sa church naglayuan sa kanya, kasi alam nga nila mamamatay tao siya eh. Si Barnabas pa naglapit, guys, totoo encounter nito. Hindi sila makapaniwala, sobrang bilis. Na-encounter niya ang Panginoon, 3 days later, nagsisimba na.
at nagpipreach na about Jesus Christ. That's what encounter did to your life. Kasi binigyan siya ng assignment Go to the city and you must be told what to do. Nangyari ba sa inyo yun, mga kapatid? Na sa sobrang bilis ng ginawa ng Diyos sa inyong buhay, walang naniniwalang Christian ka na? Paano naman? Nung hindi pa pakilala si Lord, kung ano-ano pinagpo-post mo. Tapos biglang, John 3:16, for God so loved the world. Di sila maniwala Biglang nagbago yung pinapost mo, hindi sila makapaniwala sa transformation na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. But that's what an encounter did to you. Yun ang ginawa ng Lord. Kaya sabi ng Lord, bumangon ka dyan, meron akong assignment na pinapagawa sa iyo. Grabe si Lord. Mamamatay tao, nire-write niya yung story ni Apostle Paul. Nire-route pa niya yung direction ng buhay ni Apostle Paul. Kaya kapatid, yung mga rerouting sa buhay mo, redirection ng Panginoon sa buhay mo, huwag mo tatakasan. Huwag mo tatakasan. Nawala yung relationship pero nakakuha ka naman ng wisdom. Nag-benefit ka pa rin, okay? Nagsara yung negosyo pero nakakuha ka pa rin ng wisdom. Amen? And by the way, yung wisdom ngayon is a rare commodity. We have a lot of information. We have a lot of knowledge. No wisdom. And by the way, age doesn't guarantee wisdom. Hindi porket tumatanda, may pinagkatandaan. Growing old is mandatory, hindi mo mapipigilan, but growing up is optional. Come on now. Amen? And growing up, maturing and growing in the Lord requires wisdom. Now imagine, sabi ng Lord sa kanya, get up, go to the city, and preach the gospel. Alam nyo, kung ano ang instruction ni Lord kay Apostle Paul? Ang sabi ni Lord kay Apostle Paul, mag-preach ka sa mga Gentiles. Lord? Yeah. Lord, di mo alam, I'm a fervent Jewish nationalist. I took a vow to protect the Jewish people from the contamination of the Gentiles. I am preaching against these people and now you want me to preach to them? Tama. Di ba minsan yung mga assignment ni Lord sa atin parang doesn't make sense? Hindi nyo mag-guess, ano? What if mangusap ang Panginoon sa inyo ngayon? Ito na. Sabihin ng Lord, bukas, yung kaaway mo, yung makita mo pa lang yung anino, kumukulo na yung dugo mo. Okay. Bukas, ilibre mo sa Vikings. Would you do it? Come on, would you do it? Oh, love your enemy. Di ba ang hirap gawin? Now we understand Apostle Paul. Lord, I'm preaching against these people. Marami ako nasabing salita sa kanila and now you want me to preach to them. Hindi maniniwala itong mga to sa akin. Pero yun yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Yun yung assignment ng Diyos sa kanya. Ang sabi na Acts chapter 9, let's go to verse 15 already. Acts 9:15. Ang sabi nito, but the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument. Watch this, highlight. To take my message to the Gentiles. Next, to the kings and as well as the people of Israel. Now, hindi siya pinagbabawalan ng Lord na mag-preach sa people of Israel, pero ang tawag dito, prophetic order. Ang unang assignment niya, Gentiles muna, then kings, then Jewish people. You know what Apostle Paul did? Ibibigay ko na sa inyo kasi we don't have time to study everything. Alam mo ginawa ni Apostle Paul? Because, again, he's mahal na mahal niya Jewish people. In fact, masyado na silang selfish sa Jewish people. Ayaw nilang i-share ang gospel sa ibang bansa. Gusto nila kanila lang yung pag-ibig ng Diyos. Na in John 3:16, for God so loved the Jewish people that He gave His only begotten Son. Amen? They so loved the Jewish people. Even si Apostle Paul, nag-struggle siyang sundin. He tried to preach sa mga Jewish people at hindi siya makahanap ng breakthrough. Alam niyo kung bakit? Out of alignment. Kasi ang tunay na assignment niya, you must preach the gospel to the Gentile first. That is the prophetic order. Now, mali bang mag-preach ako sa Jewish people? No. Pero hindi porket ginagawa mo para sa Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Right? Hindi porket ginagawa ko to para sa Diyos, ay nagagawa ko ang kalooban ng Panginoon sa akin because we have a specific assignment. Kaya dapat tayo dito, lalo sa Gia Kamanaba, we should be mission-oriented. Lord, anong mission? Go bear fruit, fruit remains. Punuin ng langit. Lord, yes. We're going to share the gospel no matter what. Kahit hindi ako mapansin, kahit nandun ako sa likod ng wall, kahit wala nakaka-appreciate, wala nakakakita sa akin, I will do it for the mission. Kahit walang position. Mas matimbang ang mission
kesa sa position. Naalala niyo sa Exodus 17? Si Moses, nung si Joshua ay nakikipaglaban sa mga Amalekites. Amen? Ang sabi ng scripture, buong araw na nakikipaglaban ang Jewish people sa Amalekites, na nakagain sila ng momentum, nananalo sila. Everybody say, momentum. So nagka-gain sila ng momentum, nananalo sila. Ang problema, lumulubog na yung araw. And no. Pag lumubog yung araw, magdidilim. Usually sa gera, pag dumilim, humihinto yung gera muna. Noong unang panahon. Kasi wala silang night vision. Humihinto ang laban. So sa takot ng mga Jewish people na mawala yung momentum nila, pinag-pray nila sa Panginoon, Lord, i-extend mo pa yung araw. Because we want to win this fight right now. Amen? And we can only win this war through you. So sabi ng scripture, hindi naman makakalaban si Moses, kaya ang ginawa ni Moses, imbis na humawak na espada, umakyat siya ng bundok kasama si Aaron and Hur. At doon sila nanalangin sa Panginoon. Tawagin ko yung mga Aaron and Hur ko, si Gab, si MJ, tsaka si Genesis. Palapakan natin itong tatlong ito. Para ayaw nyo na pumalakpak ah. Hindi kasi... Hindi ba kamukha ni Moises? Sino ba si Moises dito? Si Gab naman si Moses. Okay, si Moses. So sabi ng scripture, habang nakikipaglaban si Joshua with the Amalekites, ginawa ni Moses, ni Aaron, tsaka ni Hur. By the way, kapatid niya si Aaron. Umakyat sila ng bundok to pray for them, to intercede for them. Nahawak-hawak ni Moses yung kanyang staff, yung kanyang tungkod. Na sabi ng scripture, nung tinataas ni Moses yung kanyang tungkod at nananalangin sa Panginoon, nananalo yung sila Joshua sa baba ng bundok. Kaya wag tayo masyadong mayabang ha. Hindi lahat ng success mo dahil sa prayer mo. Minsan may mga success sa buhay mo na bunga ng mga taong nagpe-pray para sa iyo. Na kaya ka nagsasucceed sa baba kasi may mga taong nananalangin para sa iyo. Na hindi lahat ng answered prayer mo, bunga ng prayer mo. May mga answered prayer ka na bunga ng prayer ng nanay mo sa iyo, habang tulog ka, pinagpipray ka nila, habang tulog ka, nag-speak sila ng blessing sa iyo, prayer ng mga pastor mo, prayer ng mga leaders mo, kaya huwag mong suluhin yung credit. Hindi lahat ng answered prayer sa buhay mo dahil sa iyo. Kaya mo nakuha yon because somebody is praying on your behalf. However, with this position, magkakulaan ito. Kakataas niya ng staff. This is the mission. Na sa sobrang ngawit ni Moses, na ibababa niya yung staff sa ngawit niya, at pag bumababa yung rod, natatalo sila Joshua sa baba. So na-realize ni Aaron and Hur, ang sikreto pala, kailangan lagi nakataas yung rod. So ginawa nila ngayon, sinuport nila ngayon si Moses. Okay? Ito ang mission eh. Kahit mahirapan sila, pero ito ang mission, for the sake of the mission, we will do it. But, for the sake of the mission, you have to be in this position. Now, you don't understand. Nung unang panahon, walang deodorant. Come on now. You don't want to be in this position. Kasi nung unang panahon, walang Rexona. Walang Rexona nung unang panahon. Listen, desert, wilderness, walang shower, and si Moses nakataas ang kanyang kamay, may umaalinghas. Joke. May you don't want to be in this position. Pero kung si Hur, for example, o si MJ, sasabihin niya, ang baho naman dito. I want the mission to succeed, but I don't like my position. So iiwan niya ngayon yung kanyang posisyon, at pag iniwan mo yung iyong posisyon kasi naging mapili ka, yung mission mag-jeopardize. And listen to me. And we are in a generation na masyado tayong concerned sa position na nakakalimutan na natin na jeopardize natin ang mission ng Panginoon. May assignment ang Diyos sa'yo. Ang assignment mo hindi nakapwesto. Kahit saan ka ilagay ng Diyos. Lord, punuin ang langit. Sabi na Lord, Iraq. Sa Iraq ka. Why? For the sake of the mission. Kahit anong position, kahit hindi ako napapansin, hindi ako nakikita, I will do it for the Lord. Assignment ng Diyos. Amen? Thank you so much, everybody. Amen? Because the more conscious you are with your position, the mission will be jeopardized. So, si Apostle Paul, sabi niya, sige, kahit nakaaway ko yung mga Gentiles, pipreach ko ang gospel. 7 chapters later, he was preaching the gospel now. Are you excited? This is where it gets interesting. Sabi ng Acts 9 plus 7,
9 plus 7? 16. Acts 16. 7 chapters later. Acts 16. Ginawa na ni Apostle Paul yung pinapagawa ng Panginoon. But something strange happened. Ang sabi ng verse 6, Acts 16 verse 6. Next, Paul and Silas traveled together through the area of Phrygia and Galatia. Highlight this part. Because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Wait. Lord, di ba sabi mo, i-preach ko ang gospel sa mga Gentiles? Yung Asia ba? Gentiles? Yes, most of it. Gentiles. So Lord, kung nag-preach naman ako sa Asia, bakit mo ako pinapunta ng Phrygia at Galatia? Na para bagang ginawa ko naman yung gusto mo, pero ba't pinigilan mo? Why? Because not everything that you do for God is God's will for your life. Pinigilan siya. Nagpipreach lang siya sa Asia, sabi ng Lord, huwag kayo dyan. Punta kayo sa Phrygia. Punta kayo dito sa Galatia. I don't want you to preach in Asia. Sabi, look at that part, at that time. Amen? So nung bawal na sila sa Asia, nag-divert sila. Verse 7. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. Highlight this part. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Now, let's recap. Sabi ng Lord, mag-preach ka sa Gentiles. Yes, Lord. Mag-preach kami sa Asia. Huwag dyan. Okay. Preach kami sa Bithynia, which is Gentiles too. Huwag dyan. Ano ba talaga, Lord? Asia is good, but Asia is not God. It looks good, but it doesn't mean it's God. Amen? It may seem like a good thing, but the question is it a God thing? Hindi lahat ng good for us is idea ng Diyos. Hindi lahat ng good idea ay God idea. Amen? Which leads us to our last point of the day. Paano ko malalaman kung saan talaga ako pinapapunta ng Lord? Pumunta ako ng Asia, bawal. Pumunta ako ng Bithynia, bawal din. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tunay na assignment mo can only be confirmed through discernment. Babalik pa rin tayo sa discernment. The ability to see the will of God in our lives. Gusto nilang pumunta ng Asia, pinagbawalan sila ng Lord. Gusto nilang pumunta ng Bithynia, pinagbawalan sila ng Panginoon. So saan sila pumunta ngayon? Ang sabi ng verse 8. So instead, verse 8 na. So instead, they went through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him. So sa vision, may isang Macedonia na lalaki na nakikiusap sa kanya, come over to Macedonia and help us. Vision lang to, ha? Pero sabi ng verse 10, so dahil sa vision na natanggap ni Apostle Paul, we decided to leave for Macedonia. So, bawal sa Asia, bawal sa Bithynia, nagpunta sa Macedonia. Immediately, watch this, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Finally, aligned na sila kay Lord. You know what happened in Macedonia? Apostle Paul preached in Macedonia, nakapag-establish ng isang simbahan. And by the way, if you want to preach generosity, one of the biggest theological truths about generosity is found in 2 Corinthians, na ibinida ni Apostle Paul ang Macedonian church for being so generous, that if not for this obedience, maaaring wala tayong 2 Corinthians. Amen? Bawal sa Asia, bawal sa Bithynia, bakit Macedonia? Alam niyo kung bakit? Kasi makita niyo sa Macedonia, nakakita siya ng vision. May mga taong nag-aantay na sa kanila for help. Kaya pinagbawalan sa Asia, kaya pinagbawalan sa Bithynia, kasi hindi pa hinog yung harvest. Hindi sinasabi ng Lord na bawal ka na doon. Hindi sinabi ng Lord na no, sinabi niya lang not now. So hindi porket sinabi ng Lord na not now, pinagbabawalan ka na ng Panginoon. At hindi porket dinelay, dininay. Delay is not denial. So sinasabi lang ng Panginoon, baka mamaya yung ipinaglalaban mo, hindi naman nag-no si Lord. Sinasabi lang ng Lord sa'yo, hindi pa hinog yung Asia. Hindi pa hinog yung Bithynia. Unahin mo muna yung Macedonia kasi yung prophetic order mo, Gentiles, Kings, Jewish people. Ang prophetic order mo, gawin mo muna ang pinapagawa ng Lord sa'yo, yung assignment na ipinagkaloob sa'yo ng ating Panginoon, and you take the gospel to the Gentiles right now. And then after that, you will go back. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi darating ang panahon
Darating ang panahon na babalik ka pa rin talaga sa pagtawag ng Diyos sa iyong buhay. Babalikan mo pa rin. In fact, marami sa atin, dahil sa takot natin, dahil sa frustration natin, tinakasan natin yung assignment natin. Right? Amen? Pero what if ngayon, kinakausap ka ng Panginoon? Balikan mo. Nandun yung alignment mo eh. Tinakasan mo. And you think escape is freedom? Escape is not freedom. Yung tinakasan mo na yun. Hindi yun, I feel free. No, you're not. Ang tunay na freedom is actually your ability to say no. You have to finish the assignment that God has for you. And I don't know who is this for. I believe strongly in my spirit na may mga tao right now na tinakasan nyo yung talagang assignment ng Panginoon sa inyong buhay because it's difficult, because you've been frustrated, you made a mistake. But God is calling you today. Go back to your alignment. Kasi ang assignment mo, madidiscern mo lang, makukuha mo lang through discernment. Na maybe you feel like, I'm doing the will of God in my life. Yes, you are doing that thing for God. But is it the will of God for you? God has a great plan for your life. Tingnan niyo si Moses. Si Moses lumaki sa Egypt. Right? In fact, hindi naman siya Egyptian. Jewish. Si Moses, inampun siya ng prinsesa ng Egypt. Remember that story? At nung inampun siya ng prinsesa ng Egypt, lumaki siya sa Egypt, adopted siya ng prinsesa ng Egypt. Pero siguro napansin niya, iba yung eyeliner niya sa mga Egyptian. Kasi iba yung mas tingkad yung mga eyeliner ng Egypt. Sabi niya, parang iba yung eyeliner ko ah. Nahalata niya yung Jewish siya eh. At nung nalaman niya yung Jewish siya, one day, habang naglalakad-lakad siya, nakikita niya yung kanyang kababayan na minamaltrato ng mga Egyptian, di niya napigilan yung kanyang galit. Moses to ah. Si Moses na nagdala sa mga Israelis from Egypt to the Promised Land. Sa sobrang galit niya, napatay niya yung Egyptian. At nung nalaman ng presidente ng Egypt, tumakbo siya. From Egypt. Ang Egypt noon, yun yung parang dream country at that time. But because of a mistake, tumakbo siya sa Midian, which is a desert. Hindi sanay si Moses sa desert. Lumaki siya sa farm. Hindi siya sanay doon. Doon siya sa Egypt. Sorry. Doon siya sa Egypt lumaki. Nandoon yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. But because of the mistake, kailangan niyang pumunta sa Midian, sa isang disyerto. Walang nakakakilala sa kanya. Nagkaasawa uli siya doon, and he stayed there for another 40 years. By the way, nangyari yung kanyang krimen, 40 years old na siya. So another 40 years at 80 years old. Nagsimula ang assignment ni Moses na dali ng mga mga Israelites from Egypt to the Promised Land at the age of 80. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. You're not too old para magamit ng Panginoon, and you're not too young para magamit ng ating Panginoon. Hallelujah. At the age of 80, sabi ng scripture, habang nagbabantay siya ng kanyang mga tupa, na-amaze siya. Kasi nakakita siya ng isang halaman, umaapoy, pero hindi nasusunog. Nilapitan niya ngayon yung burning bush. At nung nilalapitan niya, biglang nagsalita, Moses, huwag kang lalapit. Hubarin mo muna ang iyong tsinelas, for this is a holy ground. Now, you have to understand, every day nandun si Moses. Office ni Moses yung desert. Doon yung kanyang trabaho araw-araw. All of a sudden, sabi ng Lord, hubarin mo ang sandalyas mo. This is a holy ground. Lord, this is not a holy ground last night. This is not a holy ground yesterday. I work here. Pero kahit anong lugar, the moment that the presence of God is present, it becomes a holy ground. Sabi ng Lord, hubarin mo ang iyong sandalas, for this is a holy ground. And then, sabi ng scripture, binigyan si Moses ng assignment ng Diyos. Guess what? Sabi ng Lord kay Moses, go back to Egypt. Now for us, whoa, what a promotion. Balik tayo sa farm. Sa lupa. Balik tayo dun sa land na mayaman. Balik tayo sa Egypt. But for Moses, it's not a promotion. It's a nightmare. Because alam natin sa Egypt nangyari ang kanyang kasalanan. He killed an Egyptian in Egypt. And God wants him, go back.
What if God is calling you right now to go back to the place na tinakbuhan mo? Kasi hindi yung tik, 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 tik ang mag-a-adjust sa gusto natin. Hindi yung tik, 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 tik ang mag-a-adjust sa pagtakas na gusto natin. Ang gusto ng Panginoon, yung agenda natin ang mag-adjust sa tik, 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 tik na purpose ng Panginoon sa ating buhay. Huwag ka matakot bumalik. Sasamahan ka ng Panginoon. Hindi inaantay ng Lord na maging perfect ka. Bumalik ka sa paglilingkod. He's not calling you to perfection. Alam natin sa buhay natin may mga areas of pride na kailangan i-realign. May mga attitude na kailangan i-realign. Pero ang gusto lang sabihin ng Panginoon sa atin, if you need to go back and finish your business, finish it first. Kasi gusto kong maging align ka sa Diyos. Listen to me. Kasi hanggat hindi ka nakalinya sa kalooban ng Diyos, hindi mo mararanasan yung blessing na kakakibat ng pagsunod mo. Aligning yourself to God is positioning yourself to be blessed. There is favor in alignment. Ang pabor ng Diyos nasa alignment natin. So go back. Align yourself with the will of God. I'm telling you this. You know, minsan kahit ako nag-hesitate na rin ako to preach about prosperity minsan because of this. People were saying, huwag kayo mag-preach ng prosperity because that is prosperity gospel. By the way, prosperity is not the gospel. Prosperity is part of the gospel, but prosperity is not the gospel. When Jesus died on the cross, prosperity is included. Abundant life is included. Amen? And every Christian gusto ng Lord na maranasan yon. Pero mararanasan mo lang when you are in alignment with God. And I've been a pastor of this church for almost 11 years. I've seen I'm so amazed, sa totoo lang. Kasi, noong 2013, 2014, nung nagpapastor ako ng simbahan, ang dami nagpapapray sa akin, Pastor, pag-pray nyo naman po, wala kaming pabiling mantika. Wala ko kaming pagbili ng ulam. Wala po kaming pantuition ng aming mga anak. Tapos ako na magpipray, wala din. Sabi ko sa Lord, Lord, namatay ka sa krus para lang maghirap kami na kahit mantika, wala kaming pambili. Parang it doesn't make sense to me. Naniniwala ako na kasama sa pinagbayaran ng Panginoon sa atin is matubos tayo sa poverty. To get us out of poverty. Naniniwala ako doon. Kaya sabi ko, Lord, I'm praying to you. Alam niyo, nung mga 2014, kami ni Jenny, lagi namin pinagpe-pray sa Lord. Lord, i-align mo kami sa kalooban mo para maranasan namin yung pagbuhos ng blessing mo. Kasi naniniwala talaga ako doon. Na kapag in-alignment ka sa Diyos, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Alam mo, years later, yung the same person na nagsasabi, Pastor, pag-pray mo ko, pambili ng mantika, pambili ng ulam, pambayad ng tuition fee, is the same person na nagsasabi, Pastor, i-bless nyo naman po yung pangalawang bahay namin, i-bless nyo naman po yung pangatlong kotse namin, i-bless nyo naman po yung negosyo namin. Bakit? Nung inalign nila ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos, nung binuhos ng Lord ang blessing, nasalo nila eh. Kaya ako passionate to share this. Kasi hindi ko sinasabing, umating ka lang, magkaka 5,000 ka. Bigyan ng jacket yan. Hindi. Hindi ganun ang mechanics ng prosperity ng Diyos. I-align mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos. Huwag na kayo magsalita, baka mautangan kayo eh. Okay. Pero di ba, yung mga nandito na matagal na, amen? Nung nag-commit ka sa Lord, nung inalign mo ang sarili mo sa Panginoon, yung talagang genuine ha, na inalign mo ang sarili mo sa Panginoon. Di ba nung una nakaranas ka ng struggle? Sabi mo pa nga nun, kung kailan naman ako nag-commit, tsaka ako naghirap. Kung kailan ako nag-commit, tsaka naman ako nawalan ng trabaho. Pero nung tiniis mo, in-injure mo, hindi ka umalis sa posisyon. Kasi naniniwala ka ito kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng resistance, pagkatapos ng trial, napagtagumpayan mo, and now nagugulat ka sa mga pagpapala ng Diyos na bumubuhos kasi hindi ka umalis sa alignment mo sa ating Panginoon. Let me just preach to you mga kapatid.
ng Diyos, I'm telling you this, guaranteed, you will experience the blessings of God flow through your life. Flow through your life. Because when you align yourself with the will of God, you will experience all that He has created you to be. Lahat ng gusto ng changes sa kanilang buhay, taas nyo ang inyong makamakay. Every head bow, every eye closed. Lord, we are coming to you today because we want to come into an agreement, alignment, that what you have for us is what's best for us. Alam ko maraming area ng buhay namin na kailangan i-realign. Maraming parte ng buhay namin na kailangan i-correct. Pero we believe that aligning ourselves to you and to your will is positioning ourselves for all the things that you have bled and died for at the cross for us. So as we raise up our hands, Lord God, itama niyo po kami, Lord. Ibalik mo kami, Panginoon, dun sa alignment kung saan dapat kami tumutungtong. Sa lugar kung saan dapat kami nakapwesto. Para maranasan namin lahat ng ipinangako niyo po sa amin. Allow us to have an encounter with you. Allow us to fulfill the assignment that you have for us. And allow us, Lord God, to have the revelation of who you are in our lives so that we can discern, Lord God, the assignment that you have for us, which is a secret, Lord God, I believe, so that we, each and every one of us, will receive all the blessings that you have for us. And so for many years, Lord God, nakatulad kami ni Moses that we are trying to run away from the purposes of God, for the purpose that you have for us. Natakbo ng takbo kami sa wilderness and expecting a blessing. Patawarin niyo kami, Panginoon. Because I believe the blessing can only be found in your will. Ibalik niyo kami, Panginoon. Ibalik niyo kami sa assignment namin. Ibalik niyo kami sa pinapagawa ninyo sa aming buhay. So that each and every one of us will step out, Lord God, and finally broke through sa lahat ng bagay na aming ipinapanalangin para sa iyo. Lord, you know my heart. I genuinely pray for each and every one who was listening under the sound of my voice and those who are raising their hands right now. Lord, i-reveal mo sa kanila yung assignment that you have for them and allow them to do it with all humility. Magawa po namin yung assignment na pinapagawa mo and allow us to be in a position where we can freely receive all the blessings that you have for us. In Jesus' mighty name, I pray. And I pray that you will receive. Everybody say, I receive it, Lord. I want to be in alignment with you. Ibalik mo ko, Panginoon, sa tamang landas para maranasan ko lahat ng bagay na gusto mo iparana sa aking buhay. We honor you, God. We thank you. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.